So, dako na po tayo sa Matthew 22, mula po sa verse 35. Pero simulan ko po sa 34 hanggang 40 ngayong gabi. Sabi po dito sa salita, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. Isa sa kanila, na dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan at ang katuruan ng mga propeta. Purihin po ang salita ng Diyos. So dito po pinamagatan po natin na the first and the great commandment. Amen? At makikita po natin dito yung kung paano po last week, 'di ba, napag-aralan po natin yung about sa mga Sadduceo. Amen? Kung paano nilang pilit na gusto nila mapahiya si Jesus, gusto nila, ang totoo naman talaga, ginagawan nila ng dahilan para si Lord ay kanilang mapabagsak. Amen? O kaya maipahiya po nila dahil kinikilala nila yung mga sarili nilang mga dalubhasa. So ngayong gabi po ito, nagpapasalamat din po ako sa mensahe kasi sabi ko nga, napakabuti ng Panginoong Diyos. Minsan kasi parang nakakalimutan na natin yung the first and great commandment. Minsan, iniisip natin yung mga gawain natin is parang nagiging habit na lang. Minsan hindi na napapahalagahan ng totoo. Yung first, sabi nga yung pagmamahal sa Panginoon. So ngayong gabi, bawat isa po sa atin, hayaan po natin na mangusap ang salita ng Diyos. Dahil maraming mga tao na hindi dahil labas-pasok tayo sa church, sabi nga po, marami tayong ministry, busy tayo sa ministry natin, pero hindi natin alam, unti-unti na palang napapalayo yung puso natin sa Panginoon. Amen? Hindi natin alam yung kabisihan natin, nagiging part na lang siya. Hindi na siya nagiging laman ng puso natin. Hindi na yung willingness natin na mag-serve sa Kanya. Hindi na siya yung nagiging priority. Ngayong gabi, naniniwala po ako na gustong ipahatid sa atin ng Panginoon na huwag pa rin natin kakalimutan. Huwag natin kakalimutan na sa lahat ng ito, amen, hindi po nagbabago yung greatest commandment ng Panginoon. Amen. Na una natin siyang mahalin ng buong puso. Diba? I-take yung heart natin. Sa pagmamahal sa Diyos, hindi po pwedeng hindi natin kasama yung puso natin. Yun kasi na buong puso, sabi niya doon, buong kaluluwa, buong pagkatao. Kaya, ngayong gabi po, tayo po ay pare-pareho na magkakaroon ng impact sa atin po yung mensahe na to. At pare-pareho po tayong tuturuan ng Panginoon na muling ibalik natin yung puso natin, muli nating ibalik yung priority po natin. Amen? Hallelujah. Kasi doon tayo dinidisenyo ng Diyos eh. Yung pagmamahal po natin sa Kanya ang magtuturo sa atin kasi He is God. He is the love. Diba? He is the love. Hindi lang siya has love. Hindi, iba yung may has love ka lang sa Kanya, siya yung talagang binabalyo natin. Amen. Kaya nga napakahalaga nung pinag-aaralan natin noon na ano nga ba yung palagay natin na mas higit na danger sa atin. Yung wala tayong priority, yung wrong yung priority natin kahit meron tayong priority, yung meron tayong right priority pero mali naman yung order ng importance ng priority natin. So kailangan po tayo maisip natin na
Ang priority natin, kasing mga tao, lagi pong nagbabago, pabago-bago. Through the season, through the time. Pabago-bago po yung ating priority. Na pinapaalalahanan tayo at binabalik tayo ng Panginoon Diyos. Alam ko po na ito ay about sa mga Pariseo, pero naniniwala po ako na si Jesus, sinabi niya to as a great and first commandment niya sa lahat ng tao. Amen. Kung paanong ipapakita natin yung ating pagmamahal. Kasi dito inas si Jesus eh. Inas siya ng mga tao na parang pinaka-opponent niya. Mga tao na hindi kapanig sa kanya. Amen. At dito, itinuturo ng Panginoon na kailangan nating matutunan yung kahalagahan ng pagmamahal sa Panginoon Diyos. Amen. Kasi siya mismo po ang nagsasalita dito na sinasabi niya, loving God and your neighbor. Amen. You shall love your Lord, your God, with all your heart. Hindi some. Hindi 50-50, hindi po 90, hindi 99. Kaya makikita natin na kung totoong yung true priorities po natin naka-align with purpose. Amen. Ito yung purpose eh. Yung matutunan natin na mahalin siya ng buong puso. Hindi lang ito basta magkaroon tayo ng priorities. Pero magkaroon tayo ng right one para mag-reflect po kung ano talaga yung mas higit na mahalaga. Amen? Kung ano talaga yung matter most sa Diyos at sa kapanawagan natin. Amen? So bilang mga bata, 'di ba po? Bilang mga anak ng Diyos, 'di ba? May panahon na andun tayo sa stage ng bata tayo. Pero hindi sinabi ng Lord na manatili tayong bata. Kaya tayo nandito, nagpapalalim tayo, 'di ba? Nung bata tayo, iba yung mga priority natin. May kanya-kanya tayong gusto, may kanya-kanya tayong pangarap, may kanya-kanya tayong line, 'di ba? Na hindi naka-align talaga sa Panginoon. Pero habang tumatanda tayo, and even sa spiritual, may panahon na bata tayo eh. Andun tayo sa lineage, sa line na bata ka pa lang. Kaya pinipid tayo as a child, 'di ba po? Kaya nga, ibig sabihin, dapat nagle-level up tayo. Nagge-gain tayo ng more. At nakikita natin habang tayo ay lumalaki, habang tayo pinipid ng salita ng Diyos, nakikita natin yung mas more valued. Nagkakaroon tayo ng limitasyon, nagkakaroon tayo ng perspective kung ano yung lack natin sa maturity natin. Na kung dati, we thought like a child, di ba? Nagre-reason tayo like a child. Sabi sa salita ng Diyos, di ba? Kailangan nagre-reap din tayo ng benefits. Nung panahon na kung paano tayo mag-isip na katulad ng bata at nagre-reasoning na katulad ng bata, hindi na po tayo bata ngayon, naniniwala ako. Dumating yung araw na kailangan na i-evaluate na natin yung priority natin. Nalilive natin yung mga few things behind, na ba? Upang mag-grow tayo, na hindi na tayo doon sa isip bata, sa thinking ng bata, o sa dahilan ng pagiging bata. Kasi yun yung sinabi ng Lord sa 1 Corinthians 13:11-12 when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. But when I become a man, I put the ways of childhood behind me. So, sa madaling salita, hindi po tayo mananatiling bata. Nag-iisip na parang bata o nagsasalita na parang bata. We are all here because something inside of us na dapat nag-yearning tayo to have the right priorities. Kasi nire-require to eh. Nire-require nito yung mga bagay na we have to leave. 'Di ba? Iwanan na natin yung ibang bagay behind natin. Nagre-require ito na i-embrace natin yung few things na hindi na nagko-consider ng mga valuable na hindi na mahalaga, yung gano'n na, alam niyo yun, dapat alam na natin yung ninayayakap natin at binibitawan natin.
Dapat nandun na tayo sa stage na yun eh. Kasi every decision natin, nag-i-influence ito, 'di ba, sa buhay natin, sa future natin, sa hinaharap natin. Amen? Mahalaga kung ano yung current na resulta ngayon, 'di ba? Sa dating buhay natin. Kasi hindi natin pwedeng i-ignore yung resulta. Hindi natin pwedeng maging ignorant tayo sa mga resulta kung saan tayo nililid ng ating paglilingkod, mga kapatid. Kasi dito, tinatanong nung opponent niya kung ano bang mahalaga. Ina-approach nila bilang guro ng law. 'Di ba? Tinatanong nila kung ano yung priority. Amen? Alam natin na from the Old Testament, nagbigay si God ng Ten Commandments kay Moses. Sa mga tao noon, kung sasaliksikin natin, may additional pa na 603 sa Old Testament. So nagtototal siya ng 613 law kung papraktisin ng mga believers at susundan yon. Pero dito sinasabi, di ba, nung tinanong siya dito, ang sinabi niya, Jesus said to him, "You shall love the Lord God with all your heart, with all your soul, and with all your mind." This is the first and great commandment. First. So, ibig sabihin, priority. Kamusta po tayo? Andun pa rin ba tayo sa mindset na priority natin siya? Love your Lord with all of your heart and soul. Sa Mark nga, sinabi po doon, mind and strength. Di ba? So, dito po, alam naman natin yung pagmamahal. Kung saan nire-refer yung deep. Pagmamahal ng Lord is deep. Yung pagmamahal na unconditional and selfless love. Yung highest form ng pagmamahal. Amen? Yung agape love na tinatawag natin. Yung pagmamahal ng Panginoon. Yung pagmamahal na intentional yung action. Yung pagmamahal na may sakripisyo, yung may devotion rather than emotion and sentimental or sentiment na tinatawag. Yung pagsisik ng tama na wala kang ine-expect na bagay in return. Love God and your neighbor. Yun yung way. Amen? So dito makikita natin yung puso. Yung inner self natin. Yung desire. Yung emotion. Diba? Yung decision making. Ito yung nire-represent ng isang tao. Ito yung core ng isang person being eh. Yung puso natin. Dito rin natin nakikita, di ba, parang sa puso, ito yung source ng love natin, ng intention, ng moral character. Amen? Kaya nga kung anong laman ng puso, lalabas sa bibig. Kaya laging sinasabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flow from it. And hindi pwedeng magsinungaling yun. Kasi pag sinabi nating loving God with all your heart means, andun yung engaging ng emotion natin, ng will natin, ng deepest affections in devotion natin sa Kanya. Amen? Pag sinabing soul, ito yung life force natin. Dito makikita natin yung one identity, yung personality, yung eternal, yung immaterial part of a person sa soul natin. Amen? Kaya nga kung pag-aaralan natin sa etymology, ito po yung breath or light na tinatawag.
Ito yung often linked to the essence of one being that transcend physically existence. Kaya the soul is where the desire, affection, and longing. Amen? Kaya nga napakahalaga po na to love God with all your soul, dito mai-involve po yung dedicating natin, yung entire life natin, yung eternal essence to Him, sa Kanya. Amen? So yung mind natin, ito po yung intellect na tinatawag natin. Dito nai-include yung thought, yung understanding natin, kung paano tayo nagre-reasoning at nag-i-imagine. Amen? Yung deep thought, yung deliberation, kasi yung mind natin is the center of reasoning and knowledge. Kaya nga, kung makikita natin sa Romans 12:2, di ba, do not conform to the pattern of this world, but to be transformed by renewing of your mind. Then you will be able. Pag na-renew natin yung mind natin, saka pa lang tayo magiging able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. We have to change our mind. Amen? Kasi loving God with all your mind means naka-align yung thought natin, yung knowledge natin, yung intellectual natin na nagpo-pursue dun sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga nitong tatlo na to, yung sa tatlo pa lang na to, yung heart, yung soul, yung mind natin. Di ba, napakahalaga na po na ma-focus natin yun sa pag-ibig sa Diyos. Part yun ng commandment niya na dapat naiintindihan po nating lahat. Kasi minsan, yun na po yung nababaliwala natin. Amen? Nakakalimutan natin yung totoong pagmamahal. Kasi even ang strength, alam ko yung hihingi ng Diyos. At dahil sa sakripisyo, di ba, na ginagawa na katawan natin, kasi hindi tayo pwedeng magmahal ng walang ginagawa. Because love is action. Amen? Kaya nga kung makikita natin sa Mark, andun yung strength. Amen? Kasi ito yung gagamitin mo na physical power mo, yung ability mo, yung energy, yung effort. Kasi yun yung magpapakita outwardly ng capacity na gagawin natin para sa Panginoon. Doon manggagaling yung force, yung might na ibinibigay ng Panginoon para sa effort na gagawin natin kung paano natin maipakita sa Kanya. Yung strength na nagre-represent na active tayo. Physically, nagde-demonstrate tayo ng love natin sa Panginoon na yon through deep, malalim na pinagkukunan natin in action. Kaya nga sinasabi sa Colossians 3:23 and 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human master. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Kaya pag sinabi natin na kahit yung strength natin, di ba? Kasi loving God with our strength means ginagamit natin yung energy natin, yung resources natin, yung capabilities natin in service sa Kanya. Alam na natin yun ngayon. Hindi katulad nung tayo mga bata pa. So ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Ito yung approaching niya sa bawat isa sa atin. Na i-list natin yung priorities natin, what come first and what come last. Bilang mga nasa pananampalataya na dapat alam natin yung what come first and what come last. Kasi siya mismo ang nagsasabi dito sa atin, hindi na tayo bata. Nadidikta pa sa'yo, nang ididikta pa sa'yo, nang ididikta sa'yo yung gagawin mo. Love God by bringing Him yung emotion natin, yung desire natin, yung decision natin. Loving Him with all your heart. Buong puso natin. Love Him by giving our
whole self, yung whole self natin, maibigay natin, yung buhay natin. Kaya lang minsan parang ang dami pang hadlang sa atin, hindi natin maibigay. Ang dami pang mas priority natin, ang dami pang mas una sa atin. Siya ba talaga yung first? O siya yung nagiging last? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Ako lang po ang makakasagot niyan sa sarili ko. Ikaw lang din ang makakasagot niyan sa sarili mo. Totoo ba na siya pa rin ang first mo? O mas nauuna pa yung reasoning natin? Sa lahat ng pinapagawa ng Diyos sa atin, mahalaga pa rin yung reason natin, yung nature nating mga tao, di ba? Kasi kung ganun pa rin, hindi pa rin tayo full self. Hindi pa rin tayo yung whole life. Kasi may purpose yun eh. Eternal purpose yung gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya gusto niya ibigay natin yung buo. Kasi hindi pwede na gusto niya tayo makuha ng eternal pero kalahati lang yung binibigay natin. Na may naiiwan pa rin. Yes, it is process. Totoo po. Pero ang pag-ibig sa Kanya, di ba? With all. Sabi niya, para magawa niya yung purpose sa atin. Love Him by focusing, nakapokus yung thought natin, yung understanding natin on His truth, sa katotohanan. Loving Him with all your mind. Amen? Nasama-sama po lahat yon. Hindi siya pwedeng maghiwa-hiwalay. Hindi pwedeng naghiwalay yung emosyon, desire, decision natin to love Him. Kasi galing yun sa puso natin. Yung whole self natin, yung life natin, yung eternal yung purpose natin, fully sa Kanya. Kasi yun yung soul natin. Love Him na nakapokus yung thought natin, yung understanding natin, yung truth. Kasi that's our mind. At yung energy, abilities, action na magsuserve sa Kanya completely ng buong buo sa Diyos. So how can I please God? How can you please God? How we please God? Ano ba yung nakakapag-please sa Lord most? Kasi itong approach na to na tinatanong, hindi to limited to our relationship with God. Pare-pareho din tayo noon na nagtatanong tayo ng similar question sa ibang relasyon. Ano bang makakapagpasaya sa asawa ko? Ano bang makakapagpasaya sa employer ko na ine-expect niya sa akin? Paano ko ba mamimit yung kailangan ng mga anak ko, pamilya ko, kaibigan ko? Ano ba yung totoong mapil ko yung most na fulfillment sa buhay ko para mapulfill ko yung ginagawa ko, yung pangarap ko, yung gusto ko. Ito rin yung mga tanong natin noon. Nag-create pa nga tayo ng mga checklist natin para makumpleto lang. May bucket list pa tayo. Minsan naghahanap pa tayo ng mga connection na tao para lang mapulfill natin yung gusto natin. Amen? Ganon din po sa Panginoon. Hinahanap pa rin ba natin o nagiging familiar na tayo sa ginagawa natin? I hope na hindi lang to naririnig ng mga tenga natin kung paano. Kasi alam ng Diyos kung saan sila nakapokus sila sa rule. Pero si Lord, pinopokus sila yung towards sa true priority ng relationship sa Kanya o sa Ama. Yun yung gusto ng Diyos na matutunan nating lahat. Minsan nga, mas nasusunod pa natin rule ng iba't ibang bansa na pinupuntahan natin kaysa sa rule ng Panginoon.
Kaya nga, tayo, kung pumupunta tayo, katulad ng mga Pariseo at ng mga Sadiseo na yon, para mag-look tayo, mag-set tayo ng rule sa online, sa church natin, you came to the wrong church. Kasi hindi lang gusto ng Diyos na mag-follow tayo ng rules. Hindi lang gusto ng Diyos na nagpapalo tayo sa rules ng mga nilalagay natin, 'di ba, para masunod. He wants relationship with Him to be the top priority. Yung top priority, yung relation natin sa Kanya. Ang sarap pong imagine, no? That paano yung buhay natin na nagtatransform if we only know how to decide fully. I-embrace natin yung loving God with every part of your being. And loving others with the same care you give to yourself. Kaya ito yung ina-apply ng Panginoon sa atin. Paano ba nga natin mai-apply yung message na to? Love God with all your mind. Ito po yung vision. Sana nakikita natin yung vision. Having vision for your life means having clear and defined idea of what you want na ma-achieve o ma-accomplish ng long term. Hindi lang pansamantala. Hindi ganun yung gusto ng Diyos. Gusto niya ma-establish tayo ng may guiding principle, na may purpose, may direction, yung action natin, decision at habit. Amen? Para maging malinaw sa atin yun. Hindi lang to nagre-refer na pagpiling mo lang good. Di ba? Hindi lang to yung mga pep talks. O hindi lang to yung mga bagay na you can do anything na type ng vision na nakikita mo. Hindi po. Ang pinag-uusapan dito, yung talking about kingdom vision natin. Ganun ba yung vision na naiisip natin? Have you asked God to give kingdom vision? Yun pa ba yung mga tinatanong natin? Kasi dati, paano ba kita mapiplease, Lord? Amen? Meron pa ba tayong clear perspective ng plano niya and purpose for our life o nakatutok na lang tayo sa buhay natin? Hindi na sa purpose at plano niya sa buhay natin. May Diyos naman, yes. Oo, tutulungan tayong totoo ng Diyos. Pero ang nagagawa pa ba natin yung plano at purpose ni God? O lumalapit na lang tayo kasi gusto nating gumaling? Hindi po masama. Hindi naman masama eh. Kasi siya naman talaga. Pero wag siyang maging part lang ng buhay natin. Sana po nagagawa natin yung purpose natin at plano niya. Hinahanap pa ba natin yung guidance ni God na makita natin sa circumstances ng buhay natin, sa relasyon natin, sa mga decision natin, na nakikita ng mga mata natin? Tanungin po natin mga sarili natin. I-check natin mga sarili natin right now. Kasi ang sarap pong isipin na ano kaya yung pwedeng mabago, no? Kung naka-align yung vision natin sa will niya. At ina-allow natin yung wisdom na mag-direct sa bawat step natin at ma-shape tayo in the future. Siguro po mas magiging mas mabuti kasi alam natin top, yung first priority and top priority. Amen? Kaya napakahalaga if we only see what God is doing. Hindi tayo magkakaroon ng stumble. Marireveal po yung blessed na buhay na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. I believe sinabi niya sa Proverbs 29:18. Amen? So, sa number 2, love God with your heart and soul. Yung halaga, yung value. Yung value. Over a year na nagsasama-sama po tayo, nasa church nyo kayo, nasa pamilya nyo kayo, nasa kanya-kanya tayong ministry.
we learn importance of value. Especially in relationship po. Na-express natin yung love, nare-recognize natin sa someone na binavalue natin. Pina-find natin yung way na maha-highlight yung quality time, yung word affirmation, yung act of service. Pag napahalagahan natin yung relationship, yung value, makikita din natin yung kingdom value, hindi lang yung kingdom vision. Napakahalaga po ng attribute natin na ma-adapt natin sa bawat isa sa atin na merong kingdom priority. Amen? Kasi kung meron tayo noon, naniniwala po ako, yung fruit ng Holy Spirit, magmamanifest lagi sa atin yun. Hindi tayo mahihirapan kasi alam natin priority because God is love. Ma-humble natin, magiging gentle tayo, magiging patient tayo. Amen? Kasi andun yung unity of the Spirit na nagbaband ng kapayapaan. So kung gugustuhin natin na magkaroon ng puso ng Panginoon, have the right priority. Kung gusto nating matutunan yung pagmamahal na meron ng Panginoon, have the right priorities. I-reflect natin what He value. Nung nabubuhay si God, ano ba yung binavalue niya? Nabubuhay siya according to what He value. Kasi sa ganung paraan, naniniwala po ako, madudraw tayo closer to the relationship sa Diyos na yun. Alam ko po na challenging. But I believe that God will help us to set the right na alignment, right na puso, di ba? Once we set our heart and mind na magkaroon ng right priority. Love God, kahit sa mga lakas natin, di ba po? Kasi doon nakikita ng Diyos di ba? Kung saan tumitingin yung puso, yung mata natin. Kahit pa nakikita natin na hard thing yun, nandun pa rin yung courageous natin. Pinoprotect natin yung principle natin. Nakikita yung capacity natin. Kasi yun yung nagbibigay ng ano sa atin ng kasigasigan po. Amen? Kaya napakahalaga po when we live na ganito yung pamumuhay na mahalin natin yung Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip natin. Makikita natin kusang lumalabas na lang po. Hindi tayo mahirapan. Kusang lumalabas yung pag-ibig, yung patient, kusang lumalabas yung mga prutas. Kusa yun nalalabas. Kaya, kailangan maisip po natin na kung meron tayong tamang priority, yung first, alam natin, yung commandment, alam natin. Right priorities is important. True priority na naka-align with godly values. Mahalaga po yun. Priority na nagbibigay sa atin. Diba? Ng kahulugan, ng kabuluhan, ng kung anong higit na mahalaga. Yung love, yung heart natin, yung mind natin, yung soul natin. Priority na mag-i-influence sa personal life natin. Sa mga tao na nasa paligid natin. Because priorities can change you. Kung matututunan natin na siya yung maging first priority natin, it will change us. Madali na lang po yung pangalawang utos. At mahalin mo, di ba? You shall love your neighbor as yourself. Napakadali na lang po no. Kasi natutunan natin na ma-value yung vision, yung value, di ba? Kung ano yung nasa mind ng Panginoon.
Matututunan na rin natin irespeto. Lalabas na po yun. Yung quality, yung dignity, yung order ng Panginoon. Doon sa kanyang first and great commandment na sinasabi niya. Kasi pag natutunan natin yung first commandment, i-expect nyo po, lalabas na yung moral expectation na mula, di ba? Mamamahal natin, magiging powerful yung mga bagay na sinasabi natin. Kasi this is our life. God is real in our life. At makikita ito by showing yung presence ng love na to, ng Diyos and sa others. Kasi sabi nga ng Diyos, makikita mo ang kanyang anak, di ba, kung may pagmamahal daw. Makikilala ang anak ng Diyos kung sila'y may pagmamahal. Ang taong walang pagmamahal ay taong walang Diyos. Amen? I hope na, and I pray po na marami tayong nakuha at binubulay-bulay din natin, siniself-check natin yung sarili natin. Ito yung buhay na gusto ng Diyos sa atin. Napakahalaga po na matutunan natin yung first and great commandment ng Panginoong Diyos. Irespeto natin to. Magkaroon to ng quality sa atin. Magkaroon to ng dignity sa atin. Kasi siya mismo ang nag-utos sa atin. Siya po ang nagsabi sa atin. Huwag tayong magkaroon ng confusion. Kapag natutunan natin, hindi na tayo magkakaroon ng confusion kung anong ibig sabihin ng love your neighbor as yourself. Hindi to ibig sabihin, mahalin mo muna yung sarili mo bago mo mahalin yung ibang tao. Ang ibig sabihin lang po ito yung same way na alam natin how to take care of ourselves, di ba? Alam natin kung paano mahalin na yung sarili natin, may concern tayo about sa own interest natin. Alam natin kung saan tayo mapapahamak, ganun din tayo magmahal. We should take care, di ba po? And we have to be concerned yung interest ng iba. Hindi natin sila pababayaan kasi love is not tolerance. Kung alam natin na mahulog sila sa kasalanan, kung alam natin mapapahamak sila, kung alam natin na mali na at naka-disalign na sila, we care about them kasi that's how we love ourselves. Kasi alam natin that we are the temple of God. We are the vessel of God. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory po. Maraming salamat po sa bawat isa. Hanggang doon na lang po ako para wag po na tayong humaba. And I believe na merong iiwan to. At may mga tanong na, nandun pa ba ako? Diba? Tanungin natin mga sarili natin, o part na lang siya. Hindi na siya yung first. Diba? Hindi na po tayo mga bata. Alam kong alam ninyo. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we glorify your name, Father. And we ask forgiveness, Panginoon. Ikaw ang nakakasiyasat na aming mga puso. Kung ano nga ang tunay na pinapriority namin, binavalue namin, at binibigyan namin ng matter na mas mahalaga, Panginoon. Na kung hindi na ikaw ang totoong nauuna sa puso namin, nagiging right priority namin, kung di na kami naka-align, Lord, itama mo kami. Itama mo yung puso namin, soul namin, mind namin, lakas namin, Panginoon. Na matutunan namin na, Lord, hindi ka nagiging part ng buhay namin, but you are our life. Yung bawat decision namin, bawat wisdom, na maka-align kami sa purpose at plano mo, na naka-attach pa kami doon. Kaya maraming salamat, Ama, na sa bawat paglakad namin, ikaw magiging kapartner namin. Salamat sa pagtutuwid at pagtuturo mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na dumadaloy, Panginoon, ang buhay sa bawat isa sa amin dahil sa iyo. Ang wisdom, ang pangunawa, Panginoon, ang pagpapahalaga, na hindi na lang sa buhay namin, kundi yung vision mo sa kingdom mo, na sinisik namin sa bawat oras, bawat panahon, Panginoon. Yung relationship namin na hindi na lang para sa sarili namin, kundi para sa mga kapwa din namin.
Ama, patuloy mo kaming pagkalooban ng puso na meron ka, na makita namin yung insight and foresight mo, na makita namin, marinig namin, Panginoon, spiritually, yung tinig mo, Panginoon, na magtuturo sa amin kung saan ang direksyon. At divine, Panginoon ko, na purpose mo sa aming mga buhay, sa assignment mo, sa calling mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon ko. Sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na buhay, patuloy niyong tanggapin ang lahat ng pasasalamat, kalwalhatian, papuri, Panginoon, at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Glorify your name, Father. In Jesus' name, amen and amen. Amen po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Ayan, glory to God. Napakaganda po ng mensahe. Ano po? Hindi na talagang idinirekta na po sa atin na Mrs. Bebs, dahil totoo yan, hindi lang yan para sa mga Pariseo, mga Saduceo, yung lahat ng mga religious leader, ano pang sa atin po talaga rin yan. At sabi nga, hindi na tayo bata, alam na natin dapat, ano po. So anyone po na nais po na magbigay ng insight sa atin pong mga narinig. Amen. Ayan. Anyone po, meron po ba? Sis Ann, Sis Kelly Ann. Amen. Sige po, Sis Selena. Salamat po. Parang hindi pa ako nagtataas eh. Ayan, thank you Lord. Salamat sa Panginoon mo. Yan, parang sinabi, hindi na tayo bata. Parang sinabi na naman, hindi na tayo bonsai. Ayun. Sa akin na napatanong ako dito. Ayun, may question ako sa sarili ko eh. Sinulat ko pa. Kung sa araw-araw ba ng aking buhay ay nagtatanong ba ako sa Panginoon kung ano yung purpose niya para sa akin. At kung handa na ba akong tuparin at lumakad o humakbang sa kanyang kalooban. Yun o yun. Yun ang aking question sa sarili ko. Salamat sa Panginoon no, kasi binibigyan tayo ng Panginoon ng panahon, oras, buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Binibigyan niya tayo ng tunay na pagpahayag sa buhay natin na may purpose siya sa buhay natin kung bakit ginigising niya pa tayo. Mayroon siyang hindi pa tayo pumipikit ng tuluyan. Thank you Lord no kasi alam mo yun na kailangan natin sa pag-ano natin ngayon ay kailangan mayroon na tayong makbangan. Sabi nga, love God above all things. Kasi nga, tunay yung sinasabi ni Mac Beverly, isusunod niya na lang yung love your neighbor as you love yourself. Kasi magiging bunga na lang yon ang ating gagawin. Kasi tunay yun na kung ano yung mga lalabas sa ating bibig, ay nakatalim sa ating puso pag hindi naka-align, yun ang lalabas sa ating bibig. Kaya salamat sa Diyos na ina-align ng Panginoon ng hindi tayo tumagal na natututo tayo dahil inaano talaga sa isipan natin na kailangan natin matuto dahil hindi kailangan na tumagal pa tayo na wala tayong alam na kung mahal natin ang Panginoon, nagagawa na ba natin yung kanyang kalooban, hindi na tayo ba bumabalik sa ating mga kasalanan, kung ba'y mga nakakapagpatawad na ba tayo, kung ba'y siya pa rin ang inuunan natin o kahit linggo mayroon tayong trabaho ay nakita natin yung tambak na labahin, tambak na kalat ay unahin lang natin kung naging ano na lang siya last, samantalang siya yung una at siya yung huli dapat sa buhay natin. So yun lang at glory to God at kailangan nating hakbangan, lakaran, kung ano yung kalooban ng Panginoon at kung sinasabi natin magpagamit tayo ay humakbang tayo. Iangat na natin ang paa natin kasi kung bata dati pre-na-practice pero nung natuto na tumatakbo na, nadadapa na, pag nadapa bangon lang. Pero ganun din tayo ng mga nanampalataya at kumikilala sa Panginoon na kailangan natin humakbang na. Hindi na tayo bata na yun, patuloy na inasabi na ito gawin mo paulit-ulit. Hindi tayo ganun. Kasi sabi nga, one word is enough to a wise man. So, yun lang, glory to God. At magpatuloy lang tayo at patuloy sa pakikinig natin sa mga nagsasalita ay may matutunan tayo. Yan ay pagpapala mula sa Panginoon. Yan, glory to God. Amen. Amen. Salamat po si Selena. Talaga namang nakakatuwa. Meron pa siyang sinulat na reflection. Totoo yan. Kailangan talaga natin na mag-reflect din. Ano po? Sige po, Sis Ann. Amen po, sis.
Amen. Salamat sa Diyos. At lahat naman po tayo na-remind talaga dito. At laging may tanong din ako sa sarili ko. At yun, salamat sa Panginoon sa word ni God. Thank you, Sis Bev. At tagos din sa puso, minsan talagang kailangan din natin ah, yung mga ganitong ano na akala natin is minamahal na talaga natin ang ating Panginoon. Pero ang tanong talaga sa akin is binibigay ko ba sa Diyos ang buhay ko, ang buong buhay ko, di ba? Kahit sa inyo rin po, pwede rin nyo rin pong itanong sa sarili niyo. Binibigay ba natin yung buong buhay natin sa Panginoon o yung mga natitirang oras lang? Alam mo yun, hi, Lord. At minsan talaga, alam mo yun, sa paglilingkod talaga, alam mo yun, yung pagmamahal ng Panginoon is unlimited di ba? Alam natin talaga yun. Pero tayong mga tao is limited lang. Pero dahil napakabuti ng Panginoon, talagang alam mo yun, meron na tayong relasyon sa Panginoon. Naunawaan natin na tayo saved na, nandun na yung may relasyon na tayo sa Panginoon. Sa pagsunod, at sa relasyon natin na yun, dito yung alam mo yun na, unti-unti tayong sumusunod sa kanyang utos, hindi lang yung sa kanyang utos, kundi yung natututunan natin kung paano mag-humble down, paano na, alam mo yun, hindi naman isang magic lang yan, kailangan mabago ka na, 'di ba? Kaya nga 'di ba, sa bawat testing talaga nandito pa rin yung testing na alam mo 'yun, doon tayo na susubok. Na alam mo 'yun, doon natin nakikilala ng mas malalim ang Panginoon. Pinapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili, na siya'y makapangyarihan, siya'y mabuti, siya'y tapat, at lahat-lahat 'yun. Base doon sa lahat ng nararanasan natin na pagsubok, pinapakilala niya ang kanyang sarili. At dahil sa relasyon natin sa Panginoon, tayo, alam mo yun, syempre sa Panginoon lang tayo lumalapit, kumakapit, at talagang sa Kanya lang tayo na tumatakbo, dumidepende sa lahat dahil siya lang talaga makakatulong sa atin sa lahat ng ating problema. At sa bawat testing na yan, alam mo yun na napakabuti ng Panginoon kasi alam mo yun, pinaparamdam niya yung mga hindi natin kaya, pinaparamdam niya sa atin yung pagmamahal niya. 'Di ba? Doon sa pag-comfort niya sa bawat problema natin, 'di ba? Yung nagkakaroon tayo ng peace. Dumadaan tayo sa mahirap na pagsubok, pero meron tayong peace, meron tayong comfort, love, joy, 'di ba? Lahat doon sa presensya ng Panginoon. At doon sa ating nararanasan na iyon, naiintindihan natin, naiunawaan natin ng mas malalim na napakabuti talaga ng Panginoon mo. Nakikilala natin kung gaano siya kabuti. Minsan talaga napaka-importante talaga na yun pa rin, na huwag tayo mag-focus sa problema. Kasi paano natin makikilala ang Panginoon sa testing natin, sa bawat trials na pinagdadaanan natin, kung mag-focus tayo sa problema, di ba? Kasi napakabuti ng Panginoon, di ba? Kaya nga tayo dumadaan sa testing. Kasi lahat ng trials na pinagdadaanan natin, is maraming purpose para makilala natin siya, para maramdaman na napakabuti niya, at para sa ating ikabubuti yon. Hindi dahil para mapasama tayo dun sa mga trials na yun, kundi para mabago tayo at para makilala natin ng lubos kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen. At talagang doon sa pagkilala mo yon sa bawat trials na ating na-overcome, nauunawaan natin na, alam mo yun, natutunan pala natin na magmahal. Alam mo yun, tama yung sabi ni Sis Beth, na once na naunawaan natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, nauunawaan at nararamdaman natin na, alam mo yun, nauunawaan at nararamdaman natin pagmamahal ng Panginoon na i-apply na pala natin na hindi natin namamalayan sa ating kapwa. Katulad nung pag naunawaan natin na pinatawad tayo ng Panginoon, di ba? Pinatawad ka ng Panginoon sa dami mong kasalanan, ganun, ikaw yung pinakamasama sa mundo, alam mo yun. Pero napakabuti ng Panginoon, pinatawad ka, di ba? Sobra kang blessed, sobra kang, alam mo yun, na walang ibang tao, lahat ng tao, inano ka na, tawag nito, ano ba yun, tinalikuran ka na, pero ang Diyos laging nandiyan sa'yo, harap mo, at talagang aakapin ka na, tatanggapin ka ng buong buo. At hindi ka na pagpapaliwanagin pa, di ba? Yun pa lang, pinatawad ka ng Panginoon.
nararamdaman mo yun. At tayo bilang naiintindihan natin yung pagpapatawad ng Panginoon, na-apply natin sa ating kapwa, natututunan nating mahalin yung ating kapwa na yung mga taong nanakit sa atin. 'Di ba? Yung mga taong gumawa sa atin ng masama. Unti-unti nating natututunan na mahalin sila. Unti-unti natin natutunan na patawarin sila. Kasi doon sa pag nakikita natin na yung ginawa ng Panginoon sa atin na pinatawad tayo, 'di ba? At maraming mga bagay, maraming mga sitwasyon na alam mo yun sa paglakad natin sa ating relasyon sa ating Panginoon is step by step na uunawaan natin ng lahat. Kaya tayo nagkakabunga. Kaya natin nagagawa na mahalin din ang ating kapwa, 'di ba? Katulad ng ating sarili, 'di ba? At doon sa pagsunod natin sa ating Panginoon, alam mo yun na minsan madaling sabihin, sabi nga 'di ba, love your God with all your mind, heart and soul. Madaling sabihin, pero kulang pa rin eh. Alam mo yun, nasasaktan pa rin tayo. Laging meron siyang may limit pa rin. Sorry Lord. At yung minsan madaling sabihin na sa kalooban mo susunod ako. Pero alam mo yun, once na dumating ka na sa sitwasyon na hindi mo naiintindihan, nahihirapan ka sa sitwasyon, yung nahihirapan ka mag-decide, na kahit na sinasabi mo, Lord, tulungan mo ko, Lord, bigyan mo ka ng wisdom, Lord, ganito. Alam mo yun, minsan, parang pinipilit mo pa rin yung sarili mong desisyon. At dahil nga, kalooban ng Panginoon yung mananaig, is kahit na anong pagpipilit mo, alam mo yun, ang tagal mong parang hinawakan yung sitwasyon na yun dahil naniniwala ka na sasagutin ka ng Panginoon. Hindi lahat naman sasagutin ng Panginoon yung lahat ng ating dasal kasi base nga doon sa kalooban niya. Ang Panginoon na nagde-decide sa lahat ng mga desisyon para sa atin kung ano yung nakakabuti, di ba? At talagang alam mo yun na darating talaga ang time na alam mo yun na kailangan mo siyang bitawan. Kailangan, Lord, yung parang suko ka na kasi habang pinipilit mo, kasi naniniwala ka dahil yung faith mo is ganito, mangyayari, di ba? Pero iba yung kalooban ng Panginoon. Habang pinagpipray mo yon na gusto mo na mangyari yun, is lalo para siyang nauudlot, parang gano'n. Hanggang sa marirealize mo bandang huli na, Lord, hindi ko na kaya. Lord, ikaw na bahala. Paano kalooban? Alam mo yun? Pero yung mga sitwasyon na yung proseso, mahirap siya. Pero dahil napakabuti ng Panginoon, tinutulungan tayo, binibigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan yon, lakas na wisdom na nagmumula sa Kanya kung paano yung mga dapat nating gawin. Alam mo yon, talagang kailangan nating dumadaan man tayo sa mga ganong sitwasyon na mahirap. Kung ano yung kalooban niya is kailangan nating tanggapin, nandun lang lagi ang Panginoon. At talagang tunay na hindi lang talaga yung pagsunod sa mga sa mga rules, sa mga commandments, 'di ba? Hindi lang yung pagsunod kailangan yung nagmumula talaga sa puso. Yung tama nga nagmumula sa puso. Pwede mong sabihin mahal ko ang Diyos pero hindi mo naman mahal ang kapwa mo, 'di ba? Maraming nagsasabing ganyan. Sumusunod naman ako sa kautusan, mahal ko ang Diyos pero bakit hindi mo mahal yung kapwa mo? Bakit ganito? Bakit ganyan, 'di ba? Madaling sabihin, pero ang gusto ng Panginoon yung magawa natin, 'di ba? Para makita kasi nga laging tinitingnan yung puso natin na talagang sumusunod ka ba anak? Sinasapamuhay mo ba? Binibigay mo ba sa akin yung buong buhay mo? 'Di ba? At talagang alam mo yun na minsan, sa oras pa lang, di ba? Kasi naiintindihan naman ng Panginoon na marami tayong obligasyon. Naiintindihan naman ng Panginoon yung mga ginagawa natin sa mundong ito. Binibigyan. Pero napaka-importante pa rin talaga na yung sumunod talaga doon sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil unti-unti tayong natuturuan. Unti-unti tayo nababago.
At salamat sa Panginoon, napaka-importante talaga na, alam mo, yun, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon dahil ito talaga yung makakapagpatibay sa atin, nakakapagpalago sa atin, hindi lang yung alam mo, yung narinig, alam natin yung kung ano yung mga rules. Pero napaka-importante, paano sumunod doon sa rules at paano sumunod at paano magkaroon ng relasyon na malalim sa Panginoon para malaman mo na mahal mo talaga ang Panginoon, 'di ba? Kasi pag sinabing, alam mo yun, yung iba napakadali talaga na ano eh. Kasi napakadali talagang, alam mo yun na yung mga sitwasyon na madali na lang sa kanila na, alam mo yun, na mahalin yung kapwa sa kabila ng mga, ano yun, sa mga kabila ng mga ginawa, sa kabila ng mga nangyari. Pero dahil mabuti nga ang Panginoon na inaayos tayo doon hanggang sa magawa na. Kasi hindi naman natin gusto, di ba, na, alam mo yung magalit tayo sa kapwa natin, di ba? Napakasarap ng feeling na mahalin yung kapwa natin, di ba? Kasi nauunawaan na natin na napakabuti ng Panginoon, na sobra tayong mahal. At dahil dun sa pagmamahal niya, is na-absorb natin yung pagmamahal na yun. Natututunan natin kung paano magmahal. Kaya minsan nasasabi mo sa kapwa mo na, I love you. Diba? Kasi nandoon sa'yo yung, yung nararamdaman mo, nasa puso mo, nasa iyo yung pagmamahal ng Panginoon. Nalalabas sa puso, nalalabas sa bibig mo na mahal mo yung kapwa mo. Diba? Ang sarap-sarap sa feeling ng gano'n na nasasabi mo mahal mo ang kapwa mo. Dati ayoko yun. At nahihirapan ako doon. Pero dahil doon sa pinaparamdam ng Panginoon na pagmamahal sa akin, is nailalabas din para maramdaman din ng tao na mahal pala ako nito. Kasi mahirap maglabas ng I love you sa kapwa, di ba? Lalo't alam mo yun na nasaktan ka nito, alam mo yun, may mga taong gano'n, nasaktan ka nito, pero alam mo yun, na-appreciate mo dahil mabuti ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon, nasasabi mo na, I love you. At nararamdaman mo yun. Salamat sa Panginoon. Yun lang po, glory to God. Amen. Salamat po, Sis Ann.